Okay. Usa ka topiko nga Cebuano, ang pagkainahan. Magaisgot kita sa imong pagkainahan. Andam na ba mga mama? Andam na? Andam na ba kita makadungog sa pulong sa Ginoo kitang mga anak, kitang mga bana, nga atong matun-an karon ang pagkainahan sa atong mga inahan sa sulod sa pamilya. Atong makita diha sa teksto sa 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 8 nga nagingon, we are not looking for praise from people, not from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you because we love you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Sa Cebuano, wala usab kami magpaabot og pagdaig gikan sa mga tao. Gikan kaninyo o kang bisan kinsa. Isip mga apostoles ni Kristo, may katungod unta kami nga magpaabot sa inyong mga tabang og pagdaig. Apan, nahimo kaming malumo diha kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagaatiman sa iyahang mga anak. Og tungod sa among paghigugma kaninyo, dili lang ang maayong balita sa Dios ang maong gihatag kaninyo, kundili bisan pa ang among kinabuhi kay dako gayod ang among paghigugma kaninyo. Mga kaigsunan, there are few things in life as important as our homes. Usa nga mga butang nga dunay mga makita nato nga makaingunta maayo, good nga mga butang. Apan diri sa kalibutan igsuon ang pinaka the best nga atong nasinati nga mga butang mao ang atong pamilya. Tinuod ba na? The family is the basic foundation of society and the first institution God put into place after creation. Ingana ka importante nga gikan sa paghimo, pagbuhat sa Ginoo sa mga butang dinhi sa kalibutan nga atong nakita, ug human sa paghimo sa imong kinabuhi, ang Dios naghimo og usa ka first institution nga iyang gihimo gimugna diri sa kalibutan mao ang pamilya. Nagsugod kay Adam ug Cain. Og niana gisugtan sila nga go to the world and multiply. Gitugutan sila sa Ginoo nga sa ilang pagtiayon mudaghan sila nga dunay pamilya. And every family is different. And every moms are different. We will come from different backgrounds. We have different personalities. We practice different styles of parenting. There is no one right way to go about it. Makaingon gid kita mga kaigsunan nga lahi ang imong pamilya sa ubang pamilya. Tinuod ba na? Makaingon usab ka nga ang akong mama iba ang akong mama sa ubang mama. Ingana bang imong masulti or basi mo ingon ka maayo pang ubang inahan kaysa akong inahan? Every moms are different. Atong hinumduman karon nga ang imong inahan unique na sa imong kinabuhi. Ang atong mama, ang atong lula, ang atong nanay, lahi siya. Iba siya sa uban nga mga inahan, kay siya mao ang inahan nga gihatag sa imo. Inahan nga matao ka niining ibabaw sa kalibutan. That's why do not compare your mother to another mother. Pero dili nato malikayan nga dunay mga anak karon or bisag manggani ang bana. Maayo pa tong bana ni pare. Hilumon kaysa sa kining imo ang akong asawa sabaan kayo. Maayo pa ning akong inahan sa akong friend. Kay butan kayo, grabe ka supported. Kining akong mama, di pa kakapangayo, nagyaw-yaw na. Diba? Pero igsoon, unsa man ang atong makita, og nailhan, og natun-an na sa atong inahan, lahi ra gyud siya sa ubang inahan, kay kana gihatag sa Dios sa imo.
Palakpakan nato ang atong mga inahan. Many things vary from family to family. That's okay. But God's Word reveals certain principles which apply to every family without exemption. So, nado na tayo mga principles karon nga atong matun-an sa gitawag nga pagkainahan. Kay Mother's Day man karon, in 1 Thessalonians chapter 2, nagaisgot dira in this chapter, we find a divinely inspired description of both a godly mother's essential qualities. Kwalidad ba ang imuhang mama? Kung ang usa ka butang quality kaayo, maayo kayo, imong mama, quality ba? Maayo ba ang imong mama? Imong asawa, maayo ba imong asawa? Amen. Paul shares this description by way of analogy. He is sharing how he and his co-workers ministered to the Thessalonians. Iyang karon, sige kog ampo, Lord, unsay akong i-message? Sa tagi kog verse, o kanong nagsige kog study, sige tagtuon, sige tagsusi, mao ni ang gihatag sa Ginoo. Dagan kay mga verses nga magisgot dayon mama. Pero karon, the analogy nga gihisgutan ni Paul, kauban sa iyang mga workers, nga sa ilang pag-ministry dito sa Thessalonians, gihulagway nila ngadto sa inahan. And about his ministry to the Thessalonians, he makes some direct comparisons to the qualities of a godly mothers. Mga Diyos nun ba kitang mga inahan? As we find nga atong maisgutan karon with God's Word, a concise description, a divine blueprint as it were, of what mothering is all about. Unsa gid ang pagkainahan? Nasabtan na ba ninyo unsa inyong pagkainahan? Pila na mo ka years na himog mama sa inyong anak? Pila na mo ka years nga nahimog asawa sa inyong bana? Nasabtan na ba ninyo igsoon kung unsa ang pagkainahan? O kita usab nga nabana og mga anak, nasabtan na ba nato ang atong mga inahan kung unsa gayud sila sa atoa? But this morning, I would like to share about a godly mother's qualities from verses 6 to 9. Number 1, giingon diya, a godly mother is gentle with her children, not a burden to them. As apostles, ingon ni Paul, of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. Magapakita og maayo nga pagkainahan. Malumo nga inahan ngadto sa iyahang pamilya. A gentle mother, not a burden to them. Kay daghan kong mga na-encounter nga mga anak nga usay makasulti sila, sa naman ning akong mama? Di naman masabtan. Di na ko ganahan sa akong mama. Wa na ko ganahay sa akong mama. Daghan mi na-encounter ana nga mga bata nga makasulti kung unsa na ang ilang mama. Halos makaingon pa gani nga bugat naman kayo atong responsibility sa atong mama. Mao nang uban usahay ginapadala lang dito sa mga naay mga center. Pero mga anak ug bana ug mga inahan, a godly mother is gentle with their children, not a burden to them. Kay sama sa gingon ni Paul, kami among unta ipakita ang among authority as apostles. Pero wala nilang gihimo. Kay nganuman, but we were gentle among you. Maayo ug malumo kami. In effects, mga kaigsunan, dili ta makaingon nga, hey, mama ko. Mga mama, hey, na ako'y authority kay mama ko ninyo. Wa mo'y katungod. Murag ati mapik man natingog, wa mo'y katungod. Hey, mama ko ninyo, di ba? Yes, gusto gyud unta. Nindot gayon unta. But moms, you also have authority in your children's lives. But the question is, gigamit ba ninyo na nga authority nga makadown sa inyong mga anak?
or gigamit ninyo na nga authority nga makapa-build up sa inyong mga anak. Kay daghang mga anak nga nadaot ang ilang kinabuhi tungod sa ilang inahan. Tuo na lang mo. Kay daghang kog na encounter. Kay gikan ba ko sa children. Naay nga naigsuon. Kinahanglan kita, a godly mother, nga tinguhaw nato nga ang atong mga anak, ang inyong mga anak, dili madaot ang ilang kinabuhi tungod nimo. Dapat ang ilang kinabuhi, mapadayon ang ilang pagsalig, pagtuo sa Ginoo tungod nimo. Amen, mga mama. We could have been a burden to you, but instead we choose to be gentle with you. Ingon ni Paul, mahimo ba kami kabugaton sa inyo, pero gihimo namo nga malumo gayud ang among kinabuhi, ang among ministry diha sa inyo ha. Dili mi mahimog kabugaton. Nangita silag pamaagi nga dili mahimo silag kabugaton diha sa Tesalonika. Kita usab sa sulod sa pamilyang mga inahan. The mother, here is the word for nursing mother. Which means a mother feeding, caring for the child at her breast. Kanang tinguhaon gayud niya nga makahatag siya kaayo sa iyahang pamilya. Kung si Apostle Paul gamiton unta nila itong authority niya, pero wala. Down niya, gibaliwala niya, aron makahatag siya kaayuhan sa iglesia sa Tesalonika. Ingon usab niya na ang ginikanan. Hey, mama ko ninyo. Pero kamong mga mama, tinguha agayod ninyo nga mahimo ninyo ang makaayo sa inyohang pamilya. And ingon dia, little, no? Breast. Kay matod pa nga maayo jud ang usa ka bata nga makadidi sa gatas sa iyahang inahan. Di ba? Common nga maistorya, lahi ra gyud. Kay caring man ang giingon ni Apostol Pablo sa iyahang anak, infant child. Nagahisgot dia, mas maayo gyud nga ang bata makadidi sa gatas sa iyahang inahan. So meaning usab ni ana igsoon, sa atong kinabuhi kita nga kamong mga inahan, mas maayo gayon nga gikan sa inyong paghago, gikan sa inyong paningkamot, nahatag ninyo sa inyong mga anak, aron sa katapusan makaingon sila, garbo nako akong mama. Dili nga sa katapusan mo ingon, natigulang ka, wa gyud ko nalipay sa akong mama. Kaya nga naman, wa man siya nahimo sa mua. Diba, sakit kayo. Nasa mga social media. Mabasa nato kung unsay mga reaksyon karon sa mga anak nga gibaliwala. Morning challenge, a godly mother. The word caring literally means to warm or to keep warm. To cherish with tender love. See? Ang pag-amuma di ay is kinanglan to keep warm, and to cherish with tender love. Naagyod ang imong gugma. Naagyod ang imong malumo nga kasing-kasing nga imong iparamdam, ipabati sa imong anak o sa imong banas o sa sulod sa pamilya. Dili nga pag-uli sa imong mister, wa pa'y nilungag. Wa pa'y gi-prepare magyaw-yaw. Nya, kami ba yung mga laki among naandan karon murag ang mga babae tama always. Yeah. Oh, yeah. A nursing mother is gentle for caring her infant child. So how should a mother be gentle with her children? Number 1, ingon diha, use gentle words. Paano daw nga mahimog malumo, maayo ang inahan ngadto sa iyang anak? Mogamit ka sa mga maayo nga mga pulong. Kumusta inyong mama? Babaan ba? Sabaan ba? Kusog ba mamalikas? Kusog makapasakit og istorya kung muduol ka? Karon ingon diha, the tongue has the power of life and death. Proverbs 18:21. Moms, your words will mold and shape your child for life. Nga kinahanglan ang imong pulong makapaayo sa kinabuhi sa imong anak o sa imuhang bana.
tanan nimong mga pagsulti, maka-inspired yun ba? Dili nga, pagsulti nimo ang imong bana, ay, ablik po ta, may gawas. Mabay nang himuon sa bana, no, para way lalis. Oh, gawas na lang. Adto na sang palayo gamay. Yaw-yaw dito sa kuan, ha? Para unsa diha sa inyong balay. O unsang mga anak? Pagsulti yaw-yaw ingana. Unsay mo sa anak? Dito sa internetan magtampay. Kay way saba. Pero karon, a godly mothers kinahanglan use a gentle words. Bisa bitaw ka nang suko na ka, lagot na kayo ka sa imong bana, lagot na kayo sa imong anak, kay nagpabadlong o wala naggihimo ang imong gisugo, pero tinguhaon gihapon nato ang malumo nga panagsulti kanila. Amen. Kay sama kay Paul, gusto gid unta nila mga saba, gusto unta nila musulti ngani. Pero kay tungod gihulagway niya nga sama sa inahan nga malumo ang ilang pag-atiman ngadto sa iglesia sa Thessalonica. So moms, every word you speak, whether gentle or harsh, whether kind or unkind, helps to shape your child's self-understanding. We should use gentle words sa atong mga anak. Be careful not to argue with them. Kay mga bata karon makiglalis baya. Mutubag na baya sad. Basi sige mo gyaw-yaw, moingon ang imong anak, double kill, triple kill. Unsa man nga mga kwan? Mobile Legends. Basi maing anaon na ka sa imong anak. Double kill, triple kill. Kay nga naman, ang atong mga bata usay na say nga na nga mga dula, nya pagyaw-yaw ni mo aplikar na ang tubag. Moms, in many ways, you are the thermostat of the house. A thermometer reacts at temperature, while a thermostat controls the temperature. Masang gingon diya, a thermometer tells you the temperature in the room. Or bisag manggani unsa kainit ang ato ang gibati, no? Kung gikalintura ka. A thermostat regulates the temperature. It helps control the temperature in the room by making small adjustment to heat or cool the room. If it gets too cold in the room, the thermostat adjusts and warms it up. Moms, you have the ability to control the temperature in your home. Naamoy abilidad sa pagpugong sa dagan sa imong pamilya. Kung tanaw nimo nga ang imong mga anak nagsamok na, naanay mga panag-away, panagbingkil, panagdumots, ang imong mga anak, ikaw dunay ability nga makapawala ni anak. Kaya di man gid nato malikayan nga naay 3-5 ka mga bata o anak, naunay gid na sila panaglalis. So ikaw nga inahan, ingon sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kinahanglan day ang atong pagsulti sa atong bana, sa atong mga anak, malumo gayod nga mga pulong. Amen. Kay base kini makapasakit sa ilaha og sila mutubag nga makapasakit usab sa imuha. You see, you can be a thermostat controlling the emotional environment of your home. Dili lang nakabalo manggid ko nga nang batasan sa akong mga anak, it's a temperature. Kay siyang ingon nakapakita, reacts kung unsa diha. Pero ang thermostat, ikaw karon ang mag-control. Unsa na ang dagan, batasan sa imong mga anak or man sa imong bana. By using gentle words in the home, ingon diha, exercise loving but firm discipline. A gentleman is not a pushover. Unsa na? A person who easy to overcome or influence. Kanang dali ra dayon. Mutuo dayon sa manghod. Mutuo dayon sa magulang. Sana all. Di ba? Nainga na. Masuko ng isa, ang igsoon kay mutuo na dayon. Kay mutuo na po sa silingan. Kay gistoryahan nga imuhang bana tuwa dito. Wadayon, dali day mo react. But mom,
a gentleman is not a mom is not a pushover. Kanang dili dayon siya ma-impluwensyahan, dali-dali. Kanang dali ra, kanang madala. Dayon, suko na dayon siya. Mao nang makahimo na dayon siya sulti nga dili maayo sa iyang bana o ngadto sa iyang anak. Naa dapat tay maayo nga pagtratar ana nga mga problema. Yes, she never allows her children to treat her with disrespect. Mga anak o bana, di po nato i-treat ang atong mga asawa o atong mga inahan nga watay respeto sa ila. Una-una, grabe ilahang kasinatian usab sa atong pagkatao. She exercised firm but loving discipline, knowing that, ingon sa Proverbs 13:24, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Kung dili mo disiplinahon ang imong anak, wala ka mahigugma kaniya. Hello mga anak, ayaw mo kasuko. Ayaw mo kalain, kahiubos sa atong mama. Kay karon pud gani ang mga mama, careful kayo mo bunal na. Kami sa una, kanang kuan stick sa bayabas, maugid ng pinakasakit. Nya akong mama di mahiluna na siya kung dili ka makusian. Nya ang kusi bagyod gikan diri pasaka. O di ba? Dito na siya mahiluna kung nakakusi na. Nya karon, careful kayo kay daghang balaod. Pero mga ginikanan o inahan, ang inyong pagkainahan, kung wa ka nagdisiplina sa imong anak, wala ka mahigugma kaniya. Busa kung gihigugma mo ang imong anak, tulira ang iyang pamatasan. Maog yun. Diba? So, dili ta maikasakit. No, murag kuan kay siya, no? Dili nato ikaiubos. Kay daghang mga anak nga, malain na karon sa ilang mga ginikanan. Hello! Gihimo nila ang ilang katungdanan ingon nga inahan kay sila nahigugma sa atoa. Palakpakan nato atong mga inahan. And Proverbs 6:23, the corrections of discipline are the way to life. Kay ang ilang mga sugo sama sa suga nga muhatag kanimo kahayag. Og ang pagbadlong ug ang pagtulid nila sa imong pamatasan makaayo og makapataas sa imong kinabuhi. Wow. Ang pagtuman day sa sugo sa atong inahan, makapaayo sa tua. Sunod, makapataas sa atong kinabuhi. Tanawang mga anak nga mga masupilon, ingnan bitaw ta ka ayaw gadto. O naunsa ka? Nagimang, ingnan bitaw nga mao ni ang himuon, giituman nimo, naunsa ka? Diba, bubalik bayad dayon ta sa atong inahan. Muduol dayon bayad ta sa atong ginikanan. Pero mga anak, kitang tanan, bisag man kining mga inahan, anak man pud sila. Proverbs 29 verse 17 says, discipline your son, and he will give you peace. He will bring delight to your soul. Disiplinaha ang imong anak, o gatagan kaniyag kalinaw o kalipay. Tama gid ay no? Anang mga inahan nga di kahatag og disiplina, magsige narangkit na siya yaw-yaw. Mapungot na lang siya, kay mahadlupod mo bunal karon nga panahon. Tungod sa mga balaod. Pero, unya, ingon diha, a gentle mom does not neglect the God-given responsibility to discipline her children. Amen, mga mama. Inay man mo kuan, amen. A gentle mom, ang malumo, maayo nga inahan, does not neglect. Tungod kay tungod naa na sa ingani nga balaw, di natakakusi, di natakabunal, darad. But God given us the responsibility to discipline our children. She is firm and consistent, but she is also loving and kind. Naaman tay balaod. Naapod ang gisugo sa Ginoo, pero dili nato na siya gamiton kung naa ka sa kasuko. Kay basi ma-misinterpret nato niya, ano, ingon ba si pastor, bunalan gid ka, nya suko ka, di pud na maayo. Ang atong pagdisiplina, gawas dapat na sa atong gibati kung unsa ang gibuhat sa atong anak o sa atong bana.
Nakabunal na mo sa inyong bana? Wa pa? Wa pa dahil katawa si Ninong. Yeah. The discipline is never violent or out of control, but rather measured, controlled, appropriate to the offense. Ang imo bang pagdisiplina karon sa imong bana, sa imong anak, appropriate ba? Sama sa ingani ba? Miuyon ba? Mitugma ba sa gibuhat sa imong anak? Or basi kay tungod na suko na lang ka kay mintin ra ka suko sa iyasad? Nabitang nawa na kay kagawasan nga malipay sa gihimo sa imong mga anak o sa imong bana? Her manner is gentle. She reaffirms the child and her love for the child. Kanang reaffirms nimo ba, anak? Gibunalan ta ka kay tungod mali tong imong gihimo. Nakasulti ko nanging ani kay tungod na ako'y gipabot nimo nga mensahe kay mali ang imong gihimo. Di ba? Kanang she reaffirms the child and her love for the child. Tinguhaon nato nga sa atong pagdisiplina dili suko ang atong mga anak. Amen. Mga mama. Kanang gibunalan nimo, oh, thank you ma. Diba? Salamat gid mi kaniadto. Gipaluhod mi kasin. Munggos. Bakos. Stick sa bayabas pinakasakit. Naa pa, uway. Uso sa inyo uway sa una? Nga stick nga uway? O, naasa mo sa Surigao. Grabe ang pagdisiplina. Pero look, unsa karon? Gwapo gihapon. You do not need to be angry in order to discipline your child. A gentle mom is neither a wimp or non-abuser. Dili dapat tay nga na, kay gipakita nato, carry your children's burdens. Paano nimo nga makarry ang kabugaton sa imong anak, problema sa imong anak kung ikaw sa iya suko? Ama, tanawa daghang nagpakamatay nga mga bata karon nga panahon. Kay basi na siya problema, wa nimo na carry as a mother. Kay nga naman pagsulti pa lang niya, mirisi. Ta, mao. Ingnan bitaw di sa maguyab-uyab, nanguyab. O, di ba? Nya, pero iksoon, what if? Mo bitaw ang cause, mga last year, unsa tong mga cause nga nagpakamatay mga yang because of love. Brokenness sa ilahaw nga wala nila na open. Sa ilahang ginikanan or sa ilang inahan. Kaya labawa, babae. May mga lalaki, amahan kayo, very good. Simon man makauyab na, diritso, good kayo man. Pero ang inahan, grabe kayo, tanaw ni mo nga nagpakamatay, tungod kay nabulagan. Na-hurt. Nya, kinsa man dapat to ang mo carry. Kinsa dapat to ang moagak ato nga problema, emotion. Di ba? Ginikanan. Pero asa man to sila? Siyempre, wata kabalo. Basi naulaw sad ang bata mong musulti kay mahadlok lagi. Dapat dili ta kahadlukan sa atong mga anak. Amen. Hello. Dili dapat mahadlok ang imong bana mo duol sa imuha. Love, han. Wala ko ikuan. Naa pa diri bilin. Dili nga asa ditong gihatag nako. Yeah. A gentle mom uses gentle words. She exercises loving but firm discipline. And thirdly, she carries her children's burden. Mao na ang giingon ni Apostle Paul. We could have been a burden to you, but instead, we were gentle among you. A mother is not supposed to be a burden to her children, but guess what? Usahay ang atong mga anak kabugaton. No? But part of your job as a mother is to help carry your children's burden. Part of your wisdom as a mother is to know what to carry and when. A gentle mother will carry burdens for children according to their age and ability. Kay one day, mga inahan, mubiya rasad na siya sa imuhang balay. Samtang naa pa ang atong mga anak sa sulod sa atong balay, pakita gid nato. Kay basi moabot magminyo na mubiyaan baya mo. Unless lang kung namoy dako-dako nga luti, diha siya mo puyo. Di ba? Nya mga palaran dito sa Manila, nakaminyog Manilinya. Nga gikan diri sa Surigao nun, nagakita rami diri sa Davao, Butuan og Surigao nun.
But a huge part of mothering is simply carrying burdens for their children. Second, a godly mother shares the gospel as well as her life with her children. Automatic. Okay. Ingon diya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, we love you so much that we are delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. Ingana ang gisulti ni Paul, nga tungod kay gihigugma mo, namo, gusto unta namo ni mauning among himuon, but we were delighted to share with you. Dili lang among kinabuhi, kundili kauban ang pulong sa Ginoo. Mga ginikanan, ingon diha, the word delighted, her means to be well pleased, to be gladly willing. Andam ka. Andam ka mo tudlo sa pulong sa Ginoo. Tanawa ng picture diha. Ay, palakpakan ako si Vern. Salamat, Vern, sa paghimo ani. Siya na yung nag-volunteer nga, Pastor, i-upgrade niya akong PowerPoint. Di ba? Naay time, naay oras sa pag-istorya sa pulong sa Ginoo. Look, si Monmon, di na matulog kung hindi mo ampuan. Oh, magtula ka na yun, ikaw sa magampo. Di gid na siya matulog. Bisag unsa mo kabisi, dito sa gawas o sa sulod. Di gid na siya matulog kung di mo magampo. Di ni mo siya ampuan. Diha pa na siya makatulog kung human nag-ampo. Ing anang na-practice ni Monmon. To be gladly willing nga itudlo ang pulong sa Ginoo. A godly mothers also share both gospel and life with her children. Dili lang ang imong kasinatian sa imong pagkadalaga, kangadto, pagkaanak. Mao imong iyaw isulti sa imong bata. Dili apil gid ang pulong sa Ginoo. Ang lisod lang diha kung ang ginikanan, ang inahansad, way basa-basa sa pulong sa Ginoo. Saan niya pag-share sa Word of God sa iyang mga anak? Delight to share your life with your child. They are not young for long. Enjoy them. Ama? Samtang na, ako gani karon samtang ingani pa si Monmon, mukis gid ko. Oh. Kay basi muda ko na di na magpakis. Wala akong giuna-una kay laming ingana. Nga pag dito sa eskwelahan, kisman nako. Nga basi pag high school na, kiss ko mon, daddy na diha si kuan oy. Wala na. So samtang naapa siya, kaya pa nimo mahimo buhata. Para di ka magmahay. They need your nurture and care, mga inahan. There are mine nga atong ibutang sa atong kinabuhi. They are not young. Enjoy them. No one can replace the role of a mother. Ama? Walay makapuli sa imong inahan. Lakpakan daw na to atong mga mama. Akong mama, 19 years na. Single mom. Gikan sa pagkamatay sa ako ang papa. Wa gid siya nagminyo. 19 years. Kay ingon man sa ilang saad, till death do us part. Gituman gyud. Nga bisag nauna na ang akong papa, wa gid siya nagminyo. Dagan ang uyab sa akong mama kay gwapahon man pud akong mama. Wa niya gidawat. Kay way makapuli sa gugma sa akong amahan sa iya. Ingana usab, walay makapuli sa papel sa usa ka inahan sa ato ang kinabuhi. Amen. Bisag unsang pa man ang gipakita sa atong mama, wa joy makapuli, walay makakumpara sa imong mama. Igsoon, that's why higugmaon nato ang atong inahan. Delight to share the gospel as well. Read them God's word. Read the Bible with your children. Teach them from God's word. Memorize Bible verses with. Ang utana mga inahan, namoy Bible verse? Hello, nanubag. Namoy Bible verse? Na, paran mautong imong masulti sa imong anak. Bisag di man kakaabli og Bible, pero kay naa kay Bible verse, masulti nimo sa imong anak. Mao na ngayo katingala gayod nga ang imong anak hawd kaayo ni ana nga mga pulong. No one can replace a role of our mother. Next, bring them to church. Don't send them to church. Bring them. Diba? Sakit karon kayo sa ipadala na lang sa lula.
Dagan siguro may ni ron. Ipadala na lang, kuyo kay lola, di sa mi mo simba. Bring them to church. Don't send them to church. Bring them. Dadon na to. Dalho na to sila. Ayaw ipadala sa ubang tao. Kay ikaw ang maghatag kaniya o kadasig sa iyang pag-alagad. Tingala na lang ta, pag youth, di na mo alagad. Kay bata pa man, active pa to kayo. Pag youth, wala na. Kaya nga naman, mismo yung mama, wa niya kauban sa pag-alagad, hangtod na batanon siya. Mao ka na, mga ginikanan. Participate with your children in the community of faith. Be consistent. Make Sunday worship a non-negotiable in your family life. Anak, kamulang sa. Ano mga ingana nga term bitaw? Kamulang sa. Adto sa mo. No. Participate with your children in the community of faith. Read them, God's Word, and of course, mga kaigsunan. Set the example. All our words and teaching and instruction mean nothing to our kids if we don't live it out ourselves. Set the example at home. And lastly, mga kaigsunan, a godly mother works hard to fulfill her role. Ang Diyos nun nga inahan, himuon gid niya ang tanan para mahimo niya ang iyahang pagkainahan. Amen? Ingon ni sa verse 9, surely you remember, brothers, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. Mothering is tiring work. Tinood ba mga mama? Ang pagkainahan, kapoy ba? Kusog kayong uban. Amen! The first word toil is defined in the lexicons as exhausting, labor, trouble, sorrow, weariness, hard work, wearying toil involving sweat and fatigue. The weariness which follows the strengthening of all one's powers of the uttermost. Kapoy! Ay, kita po mga anak, dali ra kahit makatubag po sa itong mga inahan. O beta kabalo nga, unsa kahago ning pagkainahan. Amen, mga anak? Oh, good. Amen, mga bana? Amen. Kapoy ang pagkainahan. Next, ingon dia, mothering is difficult work. Lisod. Ang pagkainahan. Hardship means in verse 9, it means hard and difficult labor, toil, travel, hardship, distress, and pain. Naatanan diha. Na ang kalisod, na ang kakapoy, na ang kasakit. Nang mulakaw ang bana, nga way gibilin, sakit kayo, maglabad. Igaw na po ding mga bana. Ay, makabalakan, next month, Father's Day man. Diba? Kakinanglan, mothering is an ending work. It is a 24-hour-a-day occupation. 24/7, no? Ang pagkainahan, walay katapusan ni. Bisag minyo na ka, naagihapon imong inahan. Tama? Bisag tigulang ng imong inahan, naagihapon siya. Bisag daghan na kaganak og nagkaapon, asad ka, buhi pa siya, naagihapon siya. Kanunay ang atong mga inahan. That's why ayaw ibaliwala ang atong inahan. Katubitong si mama nga miadto diri, gusto unta na ako di sa mauli. Yung mauli man siya. Kaya asa rin yung uno-unon, isaraman ko, pila sila dito ako mga igsuon, dito siya sa daghan. Di pa ako gidunta na ako, kay gusto na ako mubawi ba? Nabitang gusto pa na ako nga isuroy. Kaya may masuroyan dito sa San Miguel, bukid man na. Makaadtura na siya sa Tandag City, kung magpadala na akong anak, dito ra. Di ba? Ako unta to ipabilin. Nawa na nga, igno siya, unsa ng escalator, dito. Nadlok. Di mo, mag-atumig hospital, mo sa kayong elevator, mo hagdanan kit siya. Di ba? Mo nang gusto unta na ako nga magpabilin to akong mama, pero watay mahimo kay na ang ano man. A man may work from sun to sun. But a mother's work is never done. Gikan pa na sa kabungtagon, hangtod pa matulog ta, naagihapon ang atong mama. Amen? That's why, Happy Mother's Day kanatong tanan. To God be the glory.